Ayan, so magandang araw na naman sa atin mga bossing. Welcome back na naman dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, ayan, so kung makikita nyo, meron tayo ditong Suzuki GD110. So ang issue at problema na ito mga bossing, palyado yung unit, nagpuputol-putol ang andar. At ayun, ayaw magtuloy ng kanyang pagtakbo. So putol-putol yung kuryente, possible kuryente to mga bossing. Okay, so for today's video, ayan, so share ko sa inyo paano yung gagawin natin dito pag-aayos sa pagkaganitong issue at problema. So bago yon ay papakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung issue at problema ng ating unit. Okay, ito yan mga boss. Okay, so ayun mga bossing, nakita nyo naman yung issue at problema ng ating unit. So itong unit na ito nga pala mga bossing ay galing ito na naman sa ibang gawan. So sabi nga nung unang gumawa, sabi dito sa ating customer ay papalitan na daw kaagad ng regulator. So dahil nga sabi ni customer ay wala naman siyang dalang pera, ay iuwi na lang muna yung kanyang unit. So yung customer naman natin is malapit lang din naman dito sa atin sa shop. So inabot kasi siya ng pag ganito yung problema, inabot siya doon sa bayan. So ginawa niya, pinabatak na lang niya yung kanyang unit papunta dito sa shop para ma-check. Kasi sabi nga niya, bakit daw papalitan naman kaagad, hindi pa nga naman na-check. So mas maganda sana kung na-check muna bago palitan. Kaso ang problema, sabi nga niya ay papalitan na daw kaagad, hindi pa man lang na-check. Okay, so dito ang ginawa natin mga boss, ipapakita ko sa inyo na wala naman tayong papalitan dito. So ang gagawin lang natin dito is pagka ganyan ang issue at problema na yung unit, possible na mangyari yan sa mga ibang unit mga bossing lalo na kung mga battery operated na CDI. Ayan, so ito kasing GD110 battery operated na CDI. So ang problema niya, hindi consistent na 12 volts yung pumapasok at nakukuha ng ating CDI. So ang gagawin natin dito, ayan kung mapansin nyo sa video natin, nilinis lang natin yung socket ng ating fuse. Yung pinakasakit, yung dalawang socket pole ng ating fuse ay nilinis muna natin. Then itong mga socket din ng ating mga battery ay nilinis din natin. Ayan, so possible kasi chinek din kasi natin yung battery, lobat yung battery. Ayan, so kaya ganun yung andar ng ating unit. So sabi ko nga sa inyo, kuryente yung problema, hindi ganun kaganda yung supply ng battery. So gagawin lang muna natin dito is i-check muna natin yung mga possibilities. So yun yung muna yung pinaka madali. So dahil nakita natin yung corrosion ng kanyang battery at nung kanyang mga sakit ng battery, ayan, nilinis muna natin yung sakit ng battery, yung mismong battery terminal. Ayan, so nilinis natin at tinanggal natin yung mga dumi. So dito sa positive, nung tinatanggal natin yung isang tornilyo, naputol pa nga yung isang tornilyo dahil sa sobrang kalawang. Ayan, so ginawa natin, pinalitan natin ng tornilyo, nilinis din natin para mas maganda na yung connection nung ating wiring papunta do sa ating battery. Kasi kailangan maganda yung connection ng negative at positive. Maging yung ating regulator ay nilinis din natin yung socket. So ito, testingin natin kung okay na. Okay, so ayan mga bossing, kita nyo naman naging okay na yung ating unit kahit wala pa tayong napapalitan na pyesa. So tanging paglilinis pa lang ng mga socket at saka ng corrosion ang ginawa natin. Tinanggal natin yung corrosion ng sa battery terminal, yung corrosion do sa kanya regulator sa socket. Ayan, yan yung mga possible na po pwedeng mangyari at maging problema ng inyong mga unit, lalo na kung medyo matagal na yung inyong unit. Ayan, yan yung mga po pwedeng mangyari. So bago tayo magpalit ng pyesa, so dun muna tayo sa basic
So para hindi naman mamalman or magastusan ng mali yung customer, kasi possible kung papalitan lang din natin ng pyesa yan, so hindi rin naman magagawa. Doon naman sa mga ibang shop, nakabukod kasi yung mekaniko doon sa mismong tindahan, kaya nangyayari pagka nakabili si customer, hindi na naibabalik yung pyesa, kaya dumadami yung binabayaran ng mga customer. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat. So huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa mga susunod nating video. So till next video natin mga boss, God bless po sa ating lahat. Ride safe.